Nagtapos na ang buong preparasyon ng Hunters Association para sa grupo ni Beyond kasama si Jing, pati na ang lahat ng prinsipe ng Kakin Empire para sa gagawing paglalayag sa Dark Continent. Ngayong natapos na ang buong preparasyon, makakapag-focus na tayo sa isa sa pinakaaabangang labanan sa serye, ang Chrollo versus Hisoka. Ngayon, i-review na natin ang Chapter 351 o ang Episode 12 ng ating Dark Continent Hunter x Hunter series. Sa wakas, masasaksihan natin ang isang pautakan at patindiin ng techniques sa isang deathmatch na gagawin sa Heaven's Arena. This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng chapter ngayon ay Battle to the Death. Nagsimula ang eksena sa building ng Heaven's Arena kung saan maririnig ang announcer na nagsasabing ang napiling kalabanin ng Floor Master na tinatawag na Grim Reaper ay isa pang Floor Master. Ang Floor Master na ito ay lalaban sa unang pagkakataon laban sa kapwa nitong Floor Master. Kasabay nito, makikita sa malaking screen ang live coverage ng arena habang nagsisigawan ang mga tao. Sabi ng announcer, ang kinalalaban ng Grim Reaper ay walang iba kundi ang Floor Master na si Chrollo Lucifer. Dito na ipinakita ang dalawa na nagkaharap sa Heaven's Arena, sabi ng announcer, Chrollo Lucifer versus Hisoka Moro, at maglalaban na ngayon. Makikita si Chrollo na may seryosong luha, habang si Hisoka naman ay nakangiti at sinabing, sa wakas, ang panaginip ko ay nagkatotoo na. Napakatagal ko nang hinihintay ito, kaya ayaw ko ng simpleng friendly sparring match. Isinagot naman ni Chrollo, tama ka. Nakakapagod at nakakainis na laging hinahabol, kaya ang laban na ito ay isa hanggang kamatayan. Sabay na pangiti si Hisoka at natuwa si Chrollo nang masabihan niya iyon. Nag-hype ng husto ang mga tao, sabi pa ng announcer, grabe! Ang Floor Master na si Chrollo ay nag-propose ng isang deathmatch na sinang-ayunan naman ng Floor Master na si Hisoka. Isa lang ang matitirang survivor sa laban na ito at mananalo lang ang isa kapag patay na ang katunggali. Matapos iyon, nagbigay ng instructions ang referee na nagsabing hihintuan ang labanan sa paggamit ng armas at sa ngalan ng pride and honor. Bago pa matapos ang salita ng referee, makikita ang paghahanda ng dalawa na ngayon nakafocus na. Sumigaw ang referee, simula na ang laban! Inilabas ni Chrollo ang kanyang libro, Bandit's Secret, habang si Hisoka naman ay nagpalabas ng isang card. Habang nakastance na ang dalawa at nasa gitna, mapapansin ng referee na may binubunot si Chrollo gamit ang kaliwang kamay. Maya-maya, lumabas ang isang black antena mula sa pamilyar na teknik. Bigla namang itinusok ni Chrollo sa batok ng referee ang antena, bagay na hindi inaasahan ng judge. Habang patuloy nag-o-observe si Hisoka, nakaramdam ng kakaiba si Chrollo. Nakuha na naman ni Chrollo ang phone ni Shalnark at sinabing Black Voice Mobile Fate Detector. Nagamit ni Chrollo ang Nen ability ni Shalnark kaya napangiti si Hisoka nang ma-realize niya na ang inaakala niyang pagtakbo ni Chrollo ay isa lang palang strategy para makuha ang mga baraha na itatapat sa kanya. Matapos iyan, habang nakatingin si Chrollo kay Hisoka, pinindot-pindot nito ang mobile phone para bigyan ng command ang referee, subalit may isa pang bagay na nagpaagaw sa pansin kay Hisoka. May isa pang antena na hawak-hawak si Chrollo na kahit kailan ay pwede niyang itusok sa kahit sino. Nagpaatras na ang referee at sumigaw ang announcer dahil magkasabay ng umaatake ang referee paki si Chrollo kay Hisoka. Sa isipan naman ni Hisoka, naisip niya na plano ni Chrollo na limitahan ang kanyang galaw gamit ang referee upang matusok ang antena na hawak nito. Dito, sinipa ni Hisoka ang referee, subalit mabilis namang umatake si Chrollo upang itusok ang antena sa binti ni Hisoka. Napansin ni Hisoka ito, kaya inangat niya ang kanyang binti at agad ibinaba, only to know na isang bahagyang sipalang pala ang ginawa ni Chrollo na bahagyang tumaaki at nagpaatras kay Hisoka. Isa lang ang atake na ito, ngulit nagpainit na kay Hisoka. Habang hindi pa nakatayo ng maayos si Hisoka, mabilis kumilos si Chrollo na ikinabigla ni Hisoka. Pagtatagdiakan ni Chrollo si Hisoka, kaya wala nang nagawa si Hisoka kundi mag-maintain ng kanyang defensive position upang maprotektahan ang kanyang mga vital parts. Sa kabilang dako naman, sumigaw ang announcer, grabe, walang awa. Napakaraming tadyak ang binibigay ni Chrollo kay Hisoka. Sa isipan naman ni Hisoka, naisip niya na ang advantage ng pagiging manipulator ay game over na para sa kalaban kapag na-meet na ng manipulator ang conditions ng kanyang ability. Nagtaka siya kung isang mobile phone lang si Chrollo, gamit nito kaya ang kanyang kakayahan na i-manage ang isang tao o may kakayahan din siyang i-manage ang dalawang tao ng sabay. Naiisip ni Hisoka na posible pala talaga na kontrolin ni Chrollo ang dalawang tao gamit ang isang mobile phone lamang, considering na nakakapagbigay siya ng command gamit ang text message. Dagdag pa, naiisip ni Hisoka na kung matanggal o masira niya ang antena na nakalagay sa referee, masasabi niyang hindi na makokontrol ni Chrollo ang referee.
Subalit naisip niya rin na kung isang tao lang pala ang kayang kontrolin ni Krollo, maaring isang strategy na inaasahan nitong ito ang pagsira ng antena ng kalaban. Kaya naisipan niyang gumawa ng salungat na strategy para hindi siya maging predictable sa mga mata ni Krollo. Habang patuloy ang talakay ni Krollo, hindi niya alam na naka-attach na pala ang bungee gum ni Hisoka sa katawan ng referee gamit ang kanyang kanang paa. Mabilis na hinila at pilalapit ni Hisoka ang referee gamit ang kanyang teknik na bungee gum Elastic Love Max Speed Contract. Ang referee ay mabilis na napunta sa likod ni Krollo na agad napansin ni Krollo. Magkasabay silang kumilos, ngunit nagawa ni Hisoka na makawala sa posisyon niya kanina. Naiwasan din naman ni Krollo ang atake ni Hisoka. Matapos iyan, ang tumilakti ng referee ay mabilis na nakatayo at papasugo kay Hisoka. Sa isipan ni Hisoka, naisip niya na pinaplano ni Krollo na gawing shield ang referee habang naghihintay ng moment upang matusok ang antena sa kanya. Napagtanto ni Hisoka na ang abilidad na kayang kontrolin ng isa o higit pang tao ay isang napakalakas na gamit sa laban. Kaya masasabi niya na ang rason kung bakit ginagawa ni Krollo ang ganitong strategy ay para mapilitan siyang maging mapagmatiyag sa mga antena at para mawala ang kanyang determination sa laban. Lagi na lang siyang nakafocus sa antena at iyon ang gusto niya ipaalam ni Krollo. Balak nitong pahabain o patagalin pa ang kanilang laban. Nag-excite naman si Hisoka sa taktika ni Krollo. Sa kabilang dako, naghanda na si Hisoka ng isang baraha at habang papatak na sa kanya ang referee, mabilis niyang nilaslas ang leg ng referee gamit ang kanyang baraha. Sa isipan niya, iniisip niya na pinapasarap ni Krollo ang kanyang nararamdaman. Matapos ang atake na yon ni Hisoka, bigla namang nagkaroon ng maliit na pagsabog sa katawan ng referee dahilan upang tumalsik ang dugo nito. Bago pa matalsikan ng mata ni Hisoka, mabilis siyang kumilos at ginamit ang bungee gum upang makalayo sa harap ng referee. Makikita na ang isang kamay ng referee na nasa likod ay nasunog o na-damage rin dahil sa ginawa ni Krollo sa likod nito. Napapansin na may mga markang lumitaw sa dalawang kamay ni Krollo, sa kanang kamay may marka ng buwan, moon, na may minus sign sa gitna. Sa kaliwang kamay naman, may marka ng araw, sun, na may plus sign. Matapos iyan, bumagsak ang referee habang ang Hisoka ay naka-attach sa ceiling. Napansin niyang nawala na o hindi nahawak ni Krollo ang libro niya. Nagtataka ang audience kung patay na ba ang referee, kaya nagpaliwanag si Krollo tungkol sa kanyang Nen ability. Ito ang Sun and Moon Paired Distraction. Paliwanag ni Krollo, ang abilidad na ito ay nangangailangan ng paggamit ng dalawang kamay, kaliwa para sa Sun at kanan para sa Moon. Kapag nagdidikit ang dalawang marka, makakabuo ito ng isang pagsabog. Markahan ni Krollo ang kaliwang kamay ng referee at ang kanyang likod na may opposite mark na nagresulta sa maliit na pagsabog na nakita natin. Ayon pa kay Krollo, napakadali lang ilagay ang marka ng sun o moon sa target. Isang instant lang pwede na. Subalit para lumabas ang maximum na kakayahan ng teknik na ito, kinakailangan niyang hawakan ng target ng 3 hanggang 5 segundo. Ang mga marka mula sa isang instant na pag-iwan ay nagreresulta lamang sa maliit na pagsabog, gaya ng nangyari sa referee. Ngunit ang marka na naiwan mula 3 hanggang 5 segundo ay nagreresulta ng napakalaking pagsabog, na literal na bomba at kayang durugin ng mga taong nasa paligid. Ito ang full power ng Sun and Moon Paired Distraction. Ayon pa kay Krollo, ang ability na ito ay nakuha niya mula sa kanyang hometown sa Meteor City. Matapos ang paliwanag na iyon ni Krollo, bumaba si Hisoka mula sa ceiling at nagsabi na napakabait naman daw nito sa pagpapaliwanag ng teknik at baka hindi siya siniseryoso ni Krollo o iniisip na susuko siya kaagad. Muling sumugot si Krollo habang binubuksan ng kanyang libro. Hindi na siya atras at lalaban na siya ng seryoso. Hindi rin naman ito isang ordinaryong deathmatch lamang at para sa kanya, napaka-importante ng estilo sa paglaban. Mas mahalaga raw ang estilo kung paano ka lumalaban kaysa sa mismong panalo o talo. Sagot naman ni Hisoka, "Ha? Ano bang gusto mong ipahiwatig dito? Hindi ba't tinatangka mong manalo?" Tungkol naman sa intensyon ni Krollo, sinabi niya, "Siyempre, intensyon ko talagang manalo." Kasabay nito, kinuha ni Krollo mula sa kanyang libro ang isang bookmark na tinawag niyang double-faced bookmark. Sabi ni Krollo, "Ngayon na nakita mo ang mga kamay ko, maging maingat ka sa pagkonsidera ng mga bagay-bagay bago ka aatake." Ipinaliwanag niya na kahit nakasarado ang libro, magagamit pa rin niya ang ability sa pahina basta nakalagay ang bookmark sa tamang page. Ito rin ang ginawa niya sa Sun and Moon technique na naka-bookmark kaya naka-activate pa rin ang ability kahit hindi naawak-hawak ang libro. Bukod dito, ang bookmark ay naghihintulot rin sa kanya na magamit pa ang isa pang ability. Habang naka-bookmark ang isang ability, pwede niyang buksan muli ang libro para gamitin ang iba pang mga pahina. Kaya nakagamit siya ng 2 abilities, una, ang naka-bookmark na ability at pangalawa, ang ability sa ibang pahina ng libro.
Napangiti si Hisoka sa taktika ni Chrollo at naisip, sige, gawin mo ang lahat para gumanda pa ang laban na ito. Ang laban ay parang sayaw na kailangan sumabay sa ritmo ng tugtog. Sinabi rin ni Hisoka na may 3 abilities daw si Chrollo. Una, ang bookmark ability. Pangalawa, ang ability sa pahina na nakabookmark. At pangatlo, ang ability sa bukas na pahina ng libro. Sagot ni Chrollo, kung ganon ang interpretation mo, 4 ang abilities ko, hindi 3. Kasama ang bookmark sa aking libro, hindi ito ninakaw o hiwalay na ability. Ipinaliwanag niya na ang bookmark ay bahagi ng kanyang banded secret at ipinakita lamang niya ito noon laban sa mag-amang Zoldyck. Dagdag pa niya, ang kakayahan ng bookmark ay pahintulutan siyang magamit ang 2 magkaibang abilities ng sabay at ang paggamit ng 2 abilities bilang combo ay isang napakalakas na kakayahan. Pero para magamit ni Chrollo mga kaibigan ang pangalawang ability, kailangang pagkatapos niyang mabookmark ang isang page. Kung bubuklatin niya ang bagong page para gamitin ang pangalawang ability, dapat niyang i-maintain na nakabukas ang page na yon. Unlike sa nakabookmark na ability na kahit nakasarado ang libro o hindi niya hawak-hawak, nagagamit pa rin as long as nakalagay pa rin ang bookmark sa page na yon. Paliwanag ni Chrollo, ang tunay na goal ng bookmark ay bigyan siya ng kakayahang magamit ang ability na nasa libro nang hindi kailangan palaging hawakan at buklatin. Karaniwan, para magamit ang isang hunter ability, kailangan niyang hawakan ang libro gamit ang kanyang kanong kamay at panatilihing nakabukas ang page ng ability. Kwento pa ni Chrollo, noong nakakuha siya ng ability na nangangailangan ng paggamit ng 2 kamay, ang Sun and Moon Nen technique, doon niya nagsimulang gumawa ng mga adjustments para magamit ang ganitong klaseng ability. Kaya yun ang dahilan kung bakit niya ginawa ang bookmark. Ngunit ang pag-create ng bookmark ay nagresulta rin sa mga karagdagang kondisyon para magamit ang kanyang kapangyarihan na hindi na niya ipinaliwanag sa pagkakataong iyon. Ayon pa sa kanya, ganun pa man ang bookmark ay nakatulong sa kanya na lumaban gamit ang kanyang 2 kamay ng sabay. Napakaganda raw ng bookmark dahil malaya niyang magagamit ang kanyang 2 kamay. Base rin sa paliwanag niya kay Hisoka, mayroon pa siyang 3 abilities na ipapakita. Makikita rin na naghanda na naman si Chrollo at kasabay nito na andyan pa rin ang marka ng Sun and Moon, kaya pwede nating assume na ang pahina na binubookmark ni Chrollo kanina ay ang page ng Sun and Moon ability. Sa isipan naman ni Hisoka, napag-aralan niya ang sinabi ni Chrollo at na-realize na napakalaking advantage ang ibinibigay ng bookmark. Maya-maya pa, matapos nabihin ni Chrollo na may 3 abilities pa siyang ipapakita, tinapos niya ang kanyang paliwanag, sinabing makikita na ni Hisoka ang bagong record sa dami ng abilities na kanyang gagamitin para lang patayin ang isang tao. Grabe, matapos ang demonstration of abilities ni Chrollo, may 3 abilities pa siyang ipapakita. Kaya tanong ngayon, ano kayang gagawin ni Hisoka para harapin ang lahat ng ito? Patingin pa lang sa nangyari kanina, nararamdaman na natin na napakatindi ng mga mangyayari sa laban na ito. Malalaman na rin natin ang 3 abilities na sinasabi ni Chrollo sa next chapter. Dahil dito muna natin tatapusin ang chapter sa huling panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, maaaring mag-like, comment at subscribe para sa iba pang videos tulad nito. Maraming salamat! This is Mr. EI Anime at see you guys again sa aking next video.